Ako si Jesus Kristo, at ngayon ay sagutin mo ako ng tapat. Ilang beses mo na bang hilingin na sana kaya mong i-format ang utak mo? O sana may delete button ang puso mo para mabura na lahat ng sakit, sama ng loob, at mga maling desisyon na paulit-ulit mong naaalala at pinagsisisihan. Marami sa inyo ang naghihirap at umiiyak dahil pakiramdam nyo ay kulong kayo sa nakaraan, at akala nyo ay pinaparusahan ko kayo o pinababayaan ko lang kayong magdusa habang buhay. Mali ang pananaw na yan. Ang katotohanan ay ito, ang lahat ng nakaraan, masaya man o masakit, tagumpay man o kabiguan, ay mga files at data na sadyang iniingatan ko at hindi binubura, hindi para pahirapan ka, kundi para magsilbing aral, babala, at pundasyon para sa mas matibay mong kinabukasan. Sa mundo ngayon, sanay kayo na kapag may ayaw ako si Jesus Kristo, at ngayon ay buksan mo ang iyong isipan para maunawaan mo ang pinakamalaking misteryo ng buhay, sa dinami-dami ng plano, pangarap, at disenyo na iginuguhit mo sa iyong isipan, kung saan titira, ano ang trabaho, at sino ang makakasama. Napansin mo ba na madalas ay iba ang nangyayari sa realidad, at parang may ibang arkitekto na nagbabago ng lahat? Marami sa inyo ang nalilito at nasasaktan kapag hindi natutupad ang gusto nyo. Akala nyo ay nabigo kayo o pinabayaan ko kayo, pero mali ang pananaw na yan. Ang katotohanan ay ito, ikaw man ang may hawak ng lapis at may gusto kang iguhit, ako lang ang may hawak ng opisyal na blueprint o plano, at minsan binabago ko ang disenyo hindi dahil pangit ang gawa mo, kundi dahil mayroon akong mas matibay, mas maganda, at mas ligtas na estruktura na gusto kong itayo para sa iyo. Sa mundo ngayon, sanay kayo na gusto nyo laging kontrolado ang lahat, gusto nyo laging customized, at ayon sa gusto nyo, pero hindi nyo alam na ang limitasyon lang ng paningin nyo ang dahilan kung bakit nyo hindi maintindihan ang mas malaking larawan. At ito mismo ang dahilan kung bakit dapat kang matutong magtiwala sa kamay na humuhubog sa iyo. Sinasabi ko sa inyo sa Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ibig sabihin, mayroon akong nakahandang plano na siguradong maganda, kahit na sa paningin mo ngayon ay parang gulo o pagbabago. Sa tunay na buhay, mapapansin mo na ang buhay mo ay parang pagpapatayo ng bahay. Ikaw gusto mo ay maliit lang, simple lang, at mabilis matapos. Pero ako, ang plano ko ay malaki.